IFM. Alas That's 8:44 ng kinibahinag gihatod ka nato sa Optian Latin Capsule. Mga idol, tinira mga kaidagi-garan ni kaninyo, yadugangan pa sa kuwang sa nutrasyon idol Bulky Agoy. Magkahanap yun ang atuang pananaw mga idol mo nang dili mag-ulgo-ul ha. Kaya para sama naman idol Bulky para mas o nakahintang sa itong mga mata, mag-Optian Latin Capsule na mga idol. Aduna kini eye nutrition, mo kini ang eye nutrition supplement nga adunay lutein usa kini ka antioxidant mga idol nga nagsa sa eyeball gland. Makatabang aron pakibatukan ang sayo nga paghanap sa tong pananaw tungod sa katigulungon o kakuwang sa nutrisyon. Dili lang lutein, na po ni vitamin C, vitamin E ug zinc idol Bulky. Protect your vision at every stage of your life. Optian Lutein Capsule ang malinaw na nutrisyon sa mata. Mapalit na kini mga idol sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson's Pharmacy, South Star Drug, Deacon's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Legravas Pharmacy, King's Pharmacy ug mga nagunang butika ug drugstore nationwide. Optimize your eye health with Optin. Idol Mikey, mao ni karon sa mga naka-tune in ba, himang mga ginikanan, mga batanon nato. Asa man nato sila pwedeng mapahimutang ato mga batanon, mga ginikanan, no, nga naminaw karon nga kana bang dili sila mapunta sa bating nga binuhatan Nike. No, parehan ni ba bata pa kayo, 18 pa, ano kaya bang sa binuhatan pas sila mga binuhatan aware bitaw sila boy. Usahay mao pa gani naglisod Mikey, mao pa gani lisod kaayo, mao pa gyud musud panuunog mo samot og paka-ut-ut nato, no? Hinaot pa nga atong encourage atong mga kabataan nga mag-sports, ato dito mga ibang butang, no? Engagement sa community. Simbahan baron kana ba nga makita nila ilang value, ang ilang full potential, di ba? Hinaot pa mga idol. Atong oras sa IFM. Ay, so 45 na. Ato sa i-check may kaya sa napod ning hisgotanan kabahin aning na-scam, pero ato sang i-check ang ato ang gasa sa IFM rong taud-taud. So standby, there is a 93.9 IFM. Kapugan pa ni. Atong oras sa IFM. Alas 8:46 na. Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. Thank you for contacting Bendline. If you have concerns on your quarter life crisis, press 1. To aim for a job promotion, press 2. To pursue your life's passion, press 3. Please stay on the line and take your shot with Select. Fill your cup with joy and blessings. Take your shot with Select. Drink responsibly. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, putika, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extract with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, putika, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, putika, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extract with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, putika, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin mag-travel. Hindi na laag balik, yung manaligo. Iba ng klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. Ay, pagbangon. Hanggang 4.1%
habang ang unemployment naman na mula sa 4.5% ng nakaraang taon ay naging 4.2% na lamang ngayong 2023. Magpapatuloy ang anti-insurgency operations ng militar laban sa mga rebeldeng komunista. Ito sa kabila ng gagawing exploratory talks ng pamahalaan sa mga communist rebels. Anong exploratory talks? Kapag sinabing talk, dahil naideklara ng terorista ang CPP-NPA, labag na sa pandaigdig na batas ang makipagnegosasyon nito. Paglilinaw naman ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, kakaiba raw ito sa dating peace talks na isinulong ng mga nakaraang administrasyon. Ang sa may phone mo niya, ma. Walang ipapataw na kondisyon tulad ng tigil putukan o pagpapalaya sa mga nadakip na communist elements. Hindi ito magiging extension o pagpapatuloy ng mga nabigong negosasyon na ang kondisyon ay nilabag lahat ng mga rebeldeng komunista. At yan ang balita. Ako, si Arnold Ray para sa Radyo 5 True FM. Asa siya nag-abang ron Sa din. totoo. Ang Radyo 5 True FM News Update ay hatid sa inyo ng Dunkin, pasalubong ng bayan. Baby! Gusto ko na Wala Riza, wala din. Bakante. Ay, ano yan? Parang ang lutong naman. Ito, Chacha, sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavored snack. Satisfied ang hipon cravings ko. Every day, pwede akong mag-tempura. Easy to get in supermarket. Teka, Chaco, sharing yan, ha? Baby, nasolo ko na. Iba talaga ang sarap ng tempura shrimp flavored snack. My region.
Kasama ka? Ang trapo na ba? Ha? Ba ang trapo sa putahan? Ang klase na yung yang si Eleanor ba? Ito yung tindihan lang. 50 lang, kanina din. 50 lah. Gali eh. Jadi ketong dito mo napat pag ni Agi nga nandang Hitler. Katawa si Hitler dapuan ni Ruwa ta. Naluhagay nga natam ning kani Slim good. Kauna katong itoy pa barag madadara ginawa pero karon lisura da rin dako na kay mo gusto musukol gid. Usgan kay na. Dali. 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 siguro ito na talaga yung ano ko sa buhay. Talagang malas ako, talagang mahirap ako. Lord, baguhin niyo po yung maling pananaw na everyday there's hope.
Every day is a new beginning. At bigyan niyo po sila ng pag-asa. At simula ngayon, iibahin namin ang aming pananaw at aming desisyon to find joy in every day. In Jesus' name, Amen. Amen. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito at sa magandang balitang hatid ng The Daily Bread. Lord, alagaan niyo po si Brad Jeff sa kanyang misyon ngayong araw na ito. Pagpalain po ninyo ang lahat ng aming mga tagapakinig na ito pong inaabangan na segment po sa aming programa. Lord, salamat po sa mga milagro nangyayari sa aming pong programa. Salamat po sa lahat ng biyaya, dear Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige, so kung mamarapatin mo, Brad Jeff, ano ba meron dyan sa iyong destinasyon? Ako, Brad Ted, meron silang Christmas party. Itong kumpanya na to is a member of our church. And they asked me to share to their people kasi nag-gather yung buong Pilipinas nilang mga merchandiser. So itong Heavenly Product. So nasa isang lugar ako ngayon dito sa warehouse nila and everyone will be here all over the Philippines. So after na to, Brad Ted, ako naman ay pupunta sa BGC. Meron namang groundbreaking na isang building doon. Sisimulang itayo. So ako naman ay mag-groundbreaking speech din and another Christmas party towards the end of the afternoon. So full day. Sige, so well, again, sabi nga natin kanina, God bless your mission. Brad Jeff, we'll catch you tomorrow. Thank you. Maraming salamat, Ted. Ito ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. Serving the people, Brad Jeff Ellis Calpides. At bago pong ating contestant sa ating What's on Your Mind today, sa pahong report muna, if you remember po noong Friday, baby girl, ating po nakapanayam, yung pong mga maing isda na umano'y sinadyang banggain nung Chinese cargo vessel. Yes. Opo, dito po sa karagatan, sa pagitan po nitong Palawan, Puerto Princesa, at Mindoro. At yung pong mga maing-isdang ito, mga kapatid, ay pinangungunahan ng kanila pong kapitan na si Jason, ang tumulong sa kanila si Jason Kamaligar na amin po nakapanayam. Ang kapitan po ng bangkang binangga, si June Ray Sardan, na atin di po na-interview nga. Well, sila po kasi nung aming pumakapanayam ay walang-wala talaga at nagpapasalamat nga po dito po kila Jason at doon daw sa barangay kapitan nung pong pinagdalhan sa kanila kasi nga napakain sila at natulungan. Pero sabi nga po nitong kapitan na si June Ray, walang-wala silang lahat, as in zero. Pati nga mga telepono ng iba nawala doon sa dagat dahil nga po binangga sila at lumubog yung kanilang bangka. Mabuti po't naagapan nila na hindi tuluyan pong pamailalim at ito po ay hinatak nga ng ilang pong mga mangisdang Pilipino na tulong-tulong para hindi abutin ng gabi doon sa laot. Alright, so si Happy Ninong baby girl ay nagpadala ng 10,000 pesos. At natanggap na po yan last Friday ng ating mga mangingisda. Nagpadala sila ng pruweba na hawak-hawak na po nila itong ayuda galing kay Happy Ninong. So, 5 po itong mga mangingisdang ito. Sina Joshua Barbas, 23 anyos, si Christian Arizala, 32 anyos, June Ray Kilo Sardan, 36 years old, Ryan J. Daus, 26 years old, at si Brian Pangatungan, 20 anyos naman po. Doon po sa ipinadala na ng litrato, hawak-hawak na nila yung ayuda galing kay Happy Ninong. Opo, at ito rin po ay idinaan dito po kay Jason na kapitan po naman. Sila yung nagligtas. Yes, opo, noong fishing vessel na Justine na nagtulong-tulong po para masagip itong mga mangingisda. At ito pong kanilang kawang gawa daw ho, kumbaga sa kanila hong mga mangingisda, sa sino man po nangangailangan ng tulong sa panahon lalo na ng emergency, sila po itutugon. Andyan na ba ang ating picture set? Para lang ho mapanood ng ating po mga kababayan, lalo na ho ni Happy Ninong. Ito po ang prueba ng kanilang pagtanggap ng halagang ito. At muli, idinaan po ito sa ating programa, kaya maraming salamat po. Nandiyan na ba yung picture? Panoorin po natin, please. Ayan. Maraming salamat video. Baylor sa tulong niyo po sa amin, sa mga staff. Malaking halaga na po sa para sa amin. Marami na po kami nabibili dito. Once again, maraming salamat po talaga. Salamat po kay Happy Ninong.
Thank you po. Yun. Hindi lang basta picture, may video pa. Maraming salamat daw kay Happy Ninong. Kasi nga naman, di ba sa panahon ngayon po, malaking tulong talaga ang tagda 2,000 piso dito po sa 5 mangingisda. Sa kanila na mismo nang galing, marami po silang mabibili doon. Lalo na sa panahon ngayon na hindi pa sigurado ang kanilang pangkabuhayan. Ito po ay kailangan ng kanilang pamilya. Opo, ang nagsalita doon nung una ay si June Ray Sardan, ang kanila pong kapitan. Yes. Malaking tulong na nga daw po ito sa kanila. Sarap po ng pakiramdaman ho na ating mapanood pong gantong uri ng kawang gawa. Hindi po sa amin galing yan, ha? Galing po yan sa mga nagmamalasakit po na ating pong mga manonood at tagapakinig. Kitang-kita po sa kanilang mga balat. Ang kulay ng kanilang mga balat. Ang kanila pong pagiging uring ng gagawa sa laot. Mabuhay kayong lahat na ating pong mga kapatid na nagsusumikap at gumagalaw po ng patas. Salamat po sa inyong lahat. At maligayang Pasko kay Happy Ninong. Thank you! Bueno mga kapatid, isa ho munang mabilis na pasada sa ating po mga tampok na balita ngayong araw na ito ng Lunes, Baby Girl. Bagong resupply mission sa BRP Sierra Madre, hinaras ng mas agresibong Coast Guard ng China. Mga barko ng Pilipinas, binuntutan, hinarang at binombahan pa nga ng tubig. Dahil nga sa agresibong kilos ng Chinese ships, Christmas convoy ng ating ito coalition, hindi na naituloy. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos Jr. iginiit na tanging ang Pilipinas lamang ang may karapatan sa West Philippine Sea. Pasahero ng nawalang Cessna plane sa Isabela, natagpuan na rin ang bangkay ilang metro mula sa crash site. Israel, lalo pang pinaigting ang pambubomba laban sa grupong Hamas na nagkukuta sa Gaza. Sa Sports 5, Magnolia Timplados Hot Shots, nalusutan ng San Miguel Beermen para manatiling undefeated sa PBA Commissioner's Cup. Bagong import ng Meralco Bolt na si Zach Lofton, humakot ng 54 na puntos para ipanalo ang koponan kontra Northport Batang Pierre. At sa balitang entertainment, ang ni Sara Labati tila may patama sa gitna ng issue sa tunay na estado ng relasyon ng aktres at ng mister na si Richard Gutierrez. Hoy, mga lalaki! Nino de la Cruz, good morning, ha? And Von Boyes. And of course, kay Tony C. ng Powerhouse Power Tools. At kay John Fernandez. Oh, hindi ka ba sinasabihan ng ganito, parang John? O ano lalaki, bigo ka na naman? Ito ang para sa'yo, Pagsiko! Bravo! Food Supplement for Men! Aba, masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Food Supplement for Men! Ang pagsik mo! Vroom, vroom. Mapapa, bravo! Ka talaga! Di ba pumipiyok pa? Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug, Watson's, 7-Eleven, and other leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Bravo hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pagkatapos ng masarap na exercise, masarap na almusal naman ang katapat. At ang kasunod, masarap na kape. Plus Max 3 Coffee. Bawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas na mangustin. Sarap! Sa bawat higop, gigising ka, sisikat ka. Kape! Plus Max 3 Coffee. Kape ng mga sikat. Uy, mga sikat, good morning! Mga kapatid, nasa ating pong linya ngayon, si Ginoong Manuel Lamata, ang presidente po ng United Federation of Sugar Producers, dahil nga daw po sa patuloy na bumabagsak ang presyo po ng asukal doon sa kanila, habang tayo po naman dito ngayon na may hawak po ng bantay presyo na nanggagaling sa DA mismo, napapansin na hindi po bumababa ang presyo ng asukal sa merkado dito sa Metro Manila, pero bagkus po ay nagtaas pa nga actually sa akin pong hawak ngayon. Mr. Lamata, good morning po, sir. Magandang umaga, Sir Ted. Opo, good morning and thank you for your time. Meron kayong panawagan kay Presidente, sir? Mayroon po. Kung pwede po, mahal na Pangulo, mag-i-intervene muna yung government through the DA
kung pwede po, bumibili sila ng asukal namin dito sa mill gate price namin po sa mga farmers. Kasi po, bumababa na sa 50 pesos per kilo ang bilihan dito ng mga swapang to ng mga trader. Eh, sila bumibenta na, pumapalo pa rin na 80-85 sa retail. Pero yung bilihan sa amin po is only 50. Grabe ng lugi namin na Sir Ted. Hindi na namin kaya to, way below the production cost na namin po. Opo, dapat ho ba more or less magkano po per kilo ang presyo dyan ng refined sugar at saka yung pong brown, kung sakali? Well, yung brown po, dapat po yung bilihan sa amin in mill gate price po. Sana nandito sa banda 58 to 60 pesos per kilo po. That translates to 3,000. So, yung refined na naman po, okay naman yan po yung 80-85. Malaking kita na po yung kikitain ng mga trader. So, yan na po, gusto nyo dublihin eh. Opo, pero kasi nga, kaninyo sa ngayon, yung refined dyan, baksak sa 50 per kilo ang farm gate? Hindi po. Ang 50 pesos po is raw. Raw sugar yan po. Okay, pero kung sakasakali po, di ho ba ang average niyan dapat nasa mga 3,200 ang isang sako ng asukal? Yes po, yes po. Hindi naman kami naghingi ng 3,200. Kahit 3,000 lang po or 2,900. Okay na kami dyan po. Maglaro lang dyan. Huwag naman ng 50 pesos po. Sobra-sobra na yan. Oo. Kapag ho ganyan, ano po ang dahilan nito? Hindi kaya din maraming imported na naman nakatira nila kaya barat ang bili sa inyo? Hindi po. Wala. No bearing po. You can imagine po ngayon, full blocks na yung milling namin. Eh, yung retail pa, ganun pa rin. Hello, sir? Ayan, nagkaroon po ng problema dun sa ating linya. Mamaya, babalikan po natin si Sir Manuel Lamata. Itong asukal na ito, matalinhaga din talaga ang presyuhan nito, baby girl. Parating na ng katakot-takot na imported. Mahal pa rin. Balikan natin si Ginoong Manuel Lamata. Sir, ito hong pagpaparat ka ninyo, kanino po itong, ba't ho nangyayari ito kung sabi ninyo no bearing itong imported? Sino pa po? Yung mga trader na naman. Hindi ba? Yan naman ang negosyo ng trader. Buy low, sell high. Ang problema dyan po, binababoy kami. Wala naman kami magawa dito. Sila ang nagko-control ng presyo po. If they want to buy today 3,000, they can do so. Tomorrow, they bring it down to 2,500, they can do it. Walang bearing po. Yung supply and demand, wala sa picture yan po. Ang hindi ko lang humaintindihan, sir, kasi ngayon hawak ko itong bantay presyo ng DA sa gobyerno ito, ha? Ito ho, despite nung una pang mga sugar importation, hindi ito bumaba eh. Sa ngayon, ang sugar refined is hanggang 100, ang sugar washed 96, ang sugar brown 96 per kilo. Grabe. Yun ang sinasabi ko po, Sir Ted, eh. Walang bearing yung i-import ng gobyerno, walang bearing. Talagang kontrolado po ng mga sindikato na trader po. Okay, sige po. So, kayo po ay nanawagan kay Presidente. Ito ba'y panawagan lamang verbal o meron na ho pa sa kanya official po na sulat? May nasulat kami po, pinadaanan namin po sa palasyo at may nasulat din kami kay Secretary Laurel po. Okay. Ang SRA po, may tutulong ba sa inyo? Wala naman po. Ginawa naman nila lahat ng ginawa. Halimbawa po, yung imported na dumating, hindi nila pinarelease lahat, inold nila. Wala pa rin. Walang talaga, Sir Ted, ibang klase to. Walang bearing po. Inold na yan. Hindi na bumagsak sa merkado. Wala pa rin. Tumaas pa rin yung presyo. Grabe.
Iba-iba. Opo, sige. So, kayo ho sa inyong hanay, without naming names, meron ba kayong identification itong mga sinasabi nyo ng mga nagsasamantalang traders? Well, they are the same ones po. Wala naman umiiba eh. Traditional traders naman to po sila sa sugar. May mga new players, hindi ko nga kilala yung iba. But karamihan po, they're still the old one. Okay. Sumagot na ho ba sa inyo ang tanggapan ni Presidente at ni Secretary Laurel Chu? Hindi pa po, hindi pa po. We're very happy po na ikaw ang tumanggap ng Kadjers po to bring the news out po. We are very happy for that and maraming salamat, Sir Ted. Sige po. So, siguro maganda makakuha kami ng kopya kung mamarapatin po rin yung inyong sulat kasi pag amin nakaugnayan po ang DA, magpa-follow po kami. Sige po, I will send you po a copy of our letter. Okay, sige po. Salamat sa inyo pong panahon. At sa huli pong punto, Mr. Lamata, ano effect nito sa inyo? Ito ngayong binabarat kayo ngayon kasi nag-harvest season din po kayo. Sayang naman. Exactly po. Not only harvest po, but it's also the time for planting. So, yun po, nag-hold kami muna kasi wala kami talagang magawa. If we plant new plants, we have to spend money. Eh, saan gagaling yun? Kasi paksak naman yung presyo na binibili sa amin. So, we're holding and what's going to happen is we're going to continue on cultivating the old crop, living old crop yan. And that is not good kasi mas mababa yung ipoproduce yan. So, with the El Nino phenomenon, pag hindi kayo nagtanim ng bago, baka dumating yung pagkakataon naman na makulangan tayo ng supply. Ay, sigurado po, angkat na naman tayo. Eh, hindi naman maliit, malaki na. Kasi, ito, we cannot plant new. So, meaning, next year's production will be low. So, yun, back to square one na naman tayo. Okay, sige po. So, salamat sa inyo pong panahon, Mr. Lamata. At kami po'y aantabay sa liham po ninyo para ko natin mag-follow up po sa tanggapan ni Secretary Laurel. Opo. Maraming salamat po, Sir Ted. Opo, thank you. Mabuhay po ang inyong hanay. Yan po ang presidente ng United Federation of Sugar Producers. Dito po sa kanilang problema pa rin po naman ng ating pong mga sugar farmers, sugar planters. Hindi ko talaga masakyan na ito, no? 100 piso ang sinasabing pinakamataas. Pati po ang sugar wash at saka brown sugar. No, 96 pesos halos kapareho lang ng refined sugar. At nanggagaling po ito mga kapatid mismo ho sa DA. At hindi pa tayo tapos, girl, ha? Kasi yung bigas naman, may report tayong tinanggap na sa ngayon daw po, diyan naman sa usapin po ng rice importation, para bagang sa SRA din dati. Meron silang ngayon na binigyan lamang ng permit para makapag-angkat ng bigas mula sa India. Yung allotment dito, specific ho ito ng mga importers lang. So sabi ng ibang mga importers, ano na naman, parang may cartel din sa usapin po ng rice importation. Kaya kami po ay naghahagilat po ng schedule nung kanila po ng mga spokesperson sa DA. Kung mamarapating nga po sana, mismo sekretary na maganda makapanayam sa mga importanteng isyong ito. Malakas sa inyo yung kartel? Ay nako ma'am, sinabi po ninyo. Eh, ang problema naman dito sa atin, import tayo ng import, di naman bumababa ang presyo ng bigas at ng asukal. Diba? Yun ang sinasabi nila, mag-i-import tayo para hindi tataas ang presyo. Ang tanong, bumababa. Ang kalimitang... Ang tansya nga, di ba, ng ibang grupo, aabot na daw ng 60 pesos per kilo yung bigas. Diyos ko, day. Anong 60 pesos? May ganun. Magkano na dyan sa'yo? Aba, dito ho mga kapatid, ang imported commercial rice, imported po ito, ha? Mas mura pa dito po sa local. Ang special, 57 to 65. Ang premium, 50 to 60. Ang well-milled, mga kapatid, 52 to pesos. Yung pong regular, yung pinakamura, not available. Nakita niyo yung local, 68 pesos na yung special. Hindi imported to, ha? Opo. Pero yung local, ang special ay 52 to 68. 68, mas mahal pa ho. I stand corrected. Aabot ng 70 pesos pa yata iyan bago matapos ang taon. Ang premium ko 62.
Oh. Ang well milled 55. Regular meal 52. 52. Asa ng 20 pesos? Hindi, nagtatanong lang naman ako. Easy. Oo. Easy. Ito ho muna ha. Kung kailangan niyo ho ng panghakot ng bigas at naghahanap kayo ng truck na maaari maging katuwang sa pagbuo ng inyong dream business, aba eto, 16 years. Yan po yung tagal ng serbisyong hatid ng Photon Motor Philippines para nga sa mga may-ari ng small at medium enterprises, construction at logistics. Subok na maasahan ang Photon Tornado Trucks. Gumagamit yan ng world-class na Cummins engine na isang matibay at malakas na makina. Matipid sa kurudo, kaya naman ang iyong negosyo ba malayo ang mararating. At nandito na rin ang fully electric light-duty truck ng Photon Philippines, ang Tornado Electric Vehicle. Galing naman talaga nito. Matipid kasi nga wala ka ng kurudo eh. At malinis sa ating kalikasan, charge ka lang anytime. Photon Tornado Trucks, kaagapay sa tagumpay ng inyong negosyo. Photon, the official utility vehicle of Gilas Pilipinas. Sabay tawag na sa pinakamalapit na 24 Photon dealerships. Ngayon po'y 25 na yan na Photon dealerships nationwide. Oras ngayon, alas 9:21 na po. Meron tayong contestant pa para sa ating What's on Your Mind today, baby girl? Kausapin po natin mula sa Dasmariñas, Cavite, 28 years old, 3 po ang kanyang anak, pero isang single parent. Ayan. At nagbabantay din po ng nanay niya na na-stroke at kapatid na special child, si Jonaline Muhar ng Dasma, Cavite. Good morning, Jonaline. Hello po, ma'am. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo. Kayo po ba ay nanonood po sa amin sa TV or nakikinig po sa radyo? Nakikinig po ng radyo, ma'am. Oo. Gano'n na po kayo katagal na nakikinig sa programa? Matagal na po, ma'am, kasi po ilig po yun ng mama ko kasi wala na po siyang ibang mapaglibangan. Kasi hindi rin po siya nakakakita eh. So sa radyo talaga, ano? Sa radyo po talaga siya nakakita. So dahil si nanay nakikinig, pati ikaw, na obliga na rin nakikinig. Opo, tsaka yung papa, opo. So sa ngayon po, kayo ay isang solo parent, pero bukod doon, naalagaan nyo rin si nanay na stroke patient, at may kapatid din po kayong special child. Opo, ma'am. Ano pong trabaho ninyo? Wala po, dito lang po kasi hindi na po ako makapagtrabaho dahil nga po may ano po. Ikaw ang bantay sa kanilang lahat. Saka nagbabantay din po ako. So ang nagtatrabaho po sa inyo ay si tatay? Opo, yung papa ko po nagtitinda po siya ng prutas. Ilang taon na si tatay? 54 po ata. Oo. Titinda siya ng gulay sa palengke? Hindi po, yung kariton po niya. Ay, tinutulak? Opo. Oo, tas minsan din daw nagko-construction worker si tatay. Opo, yung pag may nag-aano po sa kanya, nagkukuha. Magkano pong kinikita ni tatay sa isang araw? Hindi ko din po alam. Pero Sa construction po, ano naman yung ano niya? Siguro 5, 6, mga gano'n, 600. Oo, pero alam naman Pero hindi naman po araw-araw. Hindi rin araw-araw nagko-construction? Opo, hindi po. So sa dami niyo po ngayon na nandyan sa bahay, paano niyo po naitatawid yung pang-araw-araw? Ano po, minsan po tumutulong din po yung mga kapatid ko. 6 po kayong magkakapatid. 6 po. Pero may kanya-kanya na rin pong pamilya yung iba. Opo, ma'am. Ganun pa man, tumutulong pa rin po sila sa mga pangangailangan ninyo. Opo. Oo. Ito pong mga anak ninyo ay nag-aaral po ba? Opo, ma'am, nag-aaral po. Yung panganay ko po ay grade 4 po, tapos yung sunod po ay grade 1. Yung bunso po ay 4 years old pa lang. 4 years old, opo. Oo. Yung pong tatay nila, hindi na po nagsusustento. Hindi po, ma'am. So, ito po kasama sa binubuhay din ni tatay at ng iba po ninyong kapatid. Opo, At ikaw, Ate Jonaline, bukod po dun sa pagbabantay dito sa inyo pong mga anak at kay nanay na stroke patient, ilang taon po pala si nanay? 55 po. 55 years old. Kailan po siya na-stroke? Nung last, lang po, year 2022, nung September. Tapos nabanggit niyo rin po kanina na hindi na rin po nakakakita si nanay. Opo, hindi po. Ano pa lang po, 1 year old pa lang po yung sinundan ko, yung kuya ko po, nabulag po siya. Ano po nangyari? May ano daw po, glaucoma, sabi. Sa glaucoma po. Opo, inoperahan po siya, tapos hindi na po siya nakakita. So since nung bata po kayo, talagang hindi na nakakakita Opo, si nanay. hindi niya po kami nakita.
Oo. Ito pong kapatid ninyo na special child, ano pong kondisyon niya? Hindi po siya nakakalakad tsaka nakakasalita. Ano po siya, nung 6 months po siya, nahulog po kasi siya. Tapos sabi yung sa spinal cord daw po yung nano niya. Tinamaan po yung spinal cord ng bata. Opo. Ilang taon po itong kapatid niyong ito? 22 na po siya ngayon, ma'am. 22 years old. Opo. Pero hindi po nakakapagsalita at hindi rin po Hindi po. nakakalakad. Hindi po siya nakakalakad. Ito po, Nakahiga lang po siya. Oo, si nanay po at yung inyo pong kapatid ay kailan niyo po huling naipatingin sa espesyalista? Matagal na rin po, parang hindi naman po ata natingnan yung kapatid. Ay, sa ospital po, hindi nala nung maliit pa po siya. Yun po yung huling niya. So simula po noon, hindi na po nadala yung kapatid yung 22 years old sa doktor? Hindi na po. Oo. May mga tinitake pong gamot si nanay at yung kapatid ninyo? Yung mama ko po, yung sa stroke po niya, yung mga maintenance po niya, losartan. Ay, yung ganun mga pang-maintenance. Oo, high blood po. Mabuti naman po at si tatay walang nararamdaman at nakakapagtrabaho pa sa edad po niya. Opo, malakas pa naman po. Pero kung ano rin siya, yung mataas din po yung dugo niya, ma'am. Ito pong pagtitinda niya ng gulay, ito po yung araw-araw talaga. Opo. Saan po siya umiikot? Diyan lang din sa malapit sa inyo? Ako dito lang po, ma'am, sa malapit lang po. Oo. Saan niya po kinukuha yung gulay niya? Pupunta siyang palengke, tapos yun pong iikot niya dyan sa barangay niyo? Inaangkat lang din po niya yung mga prutas po yun, ma'am. Inaangkat lang po niya. Ah, hindi gulay, prutas po ang tinitinda niya. Okay. Anong prutas po itong tinitinda ni tatay? Yung ano niya, may saging po, tsaka yung dalandan. Yun lang po yung inaano niya. Tapos may kariton, tama. Ito yung madalas nakikita natin sa kalsada. Oo. So, kung sakali po, galing sa mga Happy Anonymous natin, itong 2,000 piso, saan niyo po planong dalhin ito? Ano po, ma'am, ibibigay ko po doon sa mama ko kasi po, nagte-therapy po siya eh. Tapos po yung matitira po, doon sa mga bata po. Kasi po mag-Christmas party po sila ngayong 15, ang bagan po nila. Ang ambagan sa school, para sa pagkain at regalo. Opo. Oo. Sige po. Opo, ma'am. Oo. Sige po. Ano po yung Bible verse na ibinigay po sa atin nung Biyernes? Ano po? 1:3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang kung sino mang sumasampalataya sa kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa araw-araw niyong pagkinig, di ba, parati pong ine-explain ni Pastor, ito pong Bible verse natin. Tama po? Opo, ma'am. Ito pong last Friday, ano pong pagkakaintindi niyo base dun sa naging explanation ni Pastor? Ano po, ma'am, yung wag lang po tayong tumigil manampalataya sa kanya para po tayo hindi mapahamak at magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Saka para po lagi po niya tayong ingatan araw-araw. Ate, hindi madali itong pinagdadaanan mo, pero base dun sa pagkikipag-usap ko sa'yo ngayon, very parang jolly at positive ka pa rin. Opo, ma'am. Kasi po kahit po, anong hirap po nandiyan po si Lord, hindi niya po kami pinababayaan. Jonalyn, bata pa si mama mo at si papa mo no? Opo. Ikaw ba ang panganay? Hindi po, pang-apat po ako. Pang-apat ka? Ilang taon yung panganay? Ano po, nasa 35 po ata. Sandali lang, magkikwenta ako. I hope you don't mind. Ilang taon na si Ilang taon na si Kuya? Tanong nga ko ilang taon na si Kuya. Kasi kung 54 lang si mama mo, no? Sorry kasi masyado lang matanong si Kuya Ted. Okay, opo. Kung 54 si mama mo, 54? Apo. Okay. Ma'am, wait lang po. Ilang taon ka na nga? Ilang taon ka na? 56 pa lang po, sorry. 56? Apo, tas yung papa ko po, 55. Okay, 56. So ilang taon na si Kuya? Yung si Kuya, ilang taon? Yung panganay? 35 po. 35? Okay, so 21 nung nanganak si mama mo sa panganay. Apo. O maaga siya ng kasawa din? Maaga po. Ano natapos mo? Ano po, sa high school po, 3rd year. High school? Si kuya mo, ano natapos sa mga kapatid mo? High school lang din po. Nung si mama mo nakakakita pa, anong trabaho niya?
Ano po siya, nagtitindahan daw po siya, tapos yung mga prutas daw po dun sa may tabing kalsada kasi po sa province po sila. Saan probinsya? Saan probinsya Sa ito? Bicol po. Oo. And itong si papa mo, kung ilang taon ka nung nabulag si mama mo? Wala po, hindi pa po ako pinapanganak. Yung ano po, yung kuya ko po, 1 year old daw po. So, inalagaan din ni papa mo si mama mo ever since. Opo, hindi po niya iniwan. True love, ha? Hello, Jonaline? Hello po, opo. Oo nga, true love. Opo, opo. Nakakita si mama mo ng totoo na magmamahal sa kanya habang buhay. Opo, amen po. Oo, sige. So, ngayon si mama mo kamo ang nakikinig lagi sa amin. Opo, lagi po siya tuwing umaga po yung dalawa po. Oo, kasi radyo lang nga ang kanyang libangan, no? Meron ba Kahit kayong... po nung nasa MOR pa po si Ate DJ Chacha. Oo. Their MOR. Oo. At, Tsaka yung panggabi po niya. Yun. Sige, so itong sa bahay niyo wala kayong telebisyon? Meron din po. Ano, meron ba kayo 1PH dyan? Opo, meron po. Okay. Anong gamit niyo? Signal TV? Ano po? Ano yan? Yung TV Plus. ABS-CBN TV Plus. TV Plus din. Oo. Kasi kung wala kayo, papadala ko kayo ng Sulit TV. Kung sakasabali, di ba? Anyway, sige. So, Jack, ito yung malaking tulong na para kay mama mo kamo sa kanyang pang-maintenance, ha? Opo. Sige. Pang-therapy maintenance. Tsaka pang-therapy niya. Anong parte ng kanyang katawan ang apektado? Kaliwa, kanan? Yung kaliwa. Kaliwa yun, di ba pa? Oo. Si Papa mo na... pala po, kanan po. Si Papa mo nandiyan ngayon? Opo, nandito po sila. Ano pangalan ni Papa mo? Ano po, Julio Muhar. Julio? Julio Muhar. Sige, pwede makausap? Andito po. Sige. Oo. Tatay, good morning po. Hello po. Hello, good morning, tatay. Kayo po ay 55? Opo. 55 na po. Saan kayo pinanganak? Sa Binubatan Albay, sa Bicol. Sige. Saan nyo nakilala si nanay? Dito po sa, nung magtrabaho kami sa Santa Mesa yung Xerox, basing kami nun. Doon kami nagkakilala. Oo. At nung siya'y nakilala ho ninyo, wala pa siyang iniindang problema sa kanyang mga mata. Hindi pa po. Tapos nabulag siya. Kayo ba'y kinasal? Hindi po. Sana po nung ikakasal namin, nabulag naman po. Kaya, yun hanggang sa ganito na lang na po. Hindi na kayo kinasal? Hindi na po. Nung siya'y nabulag, ilang taon pa lang kayo nagsasama? Nabulag po siya ay 1990. So, about 33 years ago? Opo. Oo. Nung nabulag siya, hindi nyo kayo nagduda, nagdalawang isip na iwan po si nanay? Hindi po, dahil nga po sa kalagayan niya, isip po naman yung... Kasi yung iba, kasi yung iba, siguro, baka nag-iba na ng pananaw, o kaya, sitwasyon, kasi nga, mag-aalaga ka ng walang paningin, no? Opo. Ano ang naramdaman nyo nung nawalan po ng paningin si nanay noon, nung mga panahon ngayon? Anong uri ho ng hamon iyon para sa inyo? Parang yung talagang, sabi ko talagang siguro itong buwit ng kapalaran ko na Pero, ganun pa man po, santa lang talaga po sa Diyos para mailaos yung mga bata, mapalakisik. Oo. Pero nung nabulag si nanay, doon naman kayo nakabuo ng pamilya, no? Opo. Oo, at umabot po sa kayo biniyayaan ng ilang anak, ng ilang pong anak? Anin po ang lagi. Nabulag po yan ay
tatlo na yung anak namin. Nakaanak pa siya ng tatlo. So talagang love is blind. Ha? Opo. Di ba, tatay? Opo, praise God. Kayo po binayaan ng 6 na mga anak, no? Opo. Pero dito po sa inyong 6 na mga anak po, wala ho nakatapos ng kolehiyo. Wala po dahil sa hirap talaga ng kalagayan sa Bicol po eh. Talagang, pag talaga magpapaaraw ka, magkano lang ang araw po nun sa Bicol? 200, 150. Ano ba trabaho niyo sa Bicol? Magbubukid? Nag-aaral po, halimbawa yung kakawit ko yun, tapos pag may pataniman ng palay, nagtatang po ng palay. Opo, sige po. Okay, sige. So, Tatay Julio, ito po si Chacha para po sa magandang balita sa inyo. Yes, Tatay Julio, hello? Hello po, magandang araw po. Si Jonalyn nga po, yung anak niyo sumali dito, pang dagdag daw po para sa session ni nanay at para daw po sa inyong mga apo dahil magpapasko na para sa Christmas party nila. Ang total po ng tatanggapin ninyo at ni Jonalyn ay umabot na ngayon ng 5,500 pesos. Ay, ako po, maraming salamat po. Huwag po sa amin, tatay. Ito po ay ipinadaan lang po ng mga happy donors natin dito sa programa. Sige po. So, Tatay Julio. Sige, so amin pong kakausapin ang inyong anak para po doon sa aming pagpapadala po nitong halagang ito, ha? Sige po. Salamat po na marami. Sige, so Jonalyn. Ayan. Hello po. Sige, Jonalyn, meron kayong tatanggapin na 5,500 pesos. Opo, thank you po. Thank you po talaga, sir. Hindi ko po yan in-estimate. Kasi sasali lang po sana ako dun sa Santa Claus. Doon lang po sana ako sali sa Santa Claus. Tapos sabi po nung staff, so what's on your mind na lang daw po. So... Thank you po. So ito talaga ang maparap mong araw, no? Opo. Amen. Salamat po. Opo, thank you po. Salamat din kay nanay mo, ha, sa pakikinig sa amin. Opo. Okay, abangan mo yung... Araw-araw po siya, sir, nakikinig. Sige. So, Jonalyn, salamat na marami. Baka meron ka mensahe kay yung idol mo, si Tita Chacha mo. Hello po, Ate Cha. Uy, hello naman sa'yo. Okay, ganun na lang. Salamat po, Ate Cha. Salamat po, idol. Gusto mo yun? Hello naman sa'yo. Sige, isarado na natin ito. Madali tayong kausap. Salamat din Sarado po na. sa mga happy anonymous, sa mga taong tumutulong po, sa lahat po, sa mga kagaya po namin. Sige po. Sana po, bigyan pa po kayo ni Lord ng malakas na pangangatawan at pagpalain pa po kayo niya. Sige, isarado na natin ito sa 6,000 piso, ha? Opo, thank you po. Amen. Salamat na marami, Jonalyn. Abangan mo agad ang tawag ng aming mga kasamahan sa ating programa, ha? Thank you again sa iyong tiwala at pakikinig sa aming pong programa sa Radyo 5. Alright, 6,000 pesos para po dito sa family po ni Jonalyn Muhar, sa kanyang ama at sa kanyang inaalagaan pong ina at sa kanyang kapatid rin po na may kapansanan. Alright, samantala mga kapatid, bago pong ating sa pampanayan, ito muna ang ating sa pampaksak sa mga pasada ng balita. Kasunod nga po ng bagong insidente ng pangahara sa West Philippine Sea, Amerika, ilang pa mga bansa kinundina ang pambobomba ng tubig at pagbuntot ng China sa resupply boat ng bansa patungo ng Ayungin Shoal. Department of Education, iginiit na gumagawa sila ng hakbang kontra sa school bullying. Isang SUV at mapasaherong jeepney nagsalpukan sa Lawag, Ilocos Norte, Barangay Chairman at 11 iba pa sugatan. Habang sa Mabini, Batangas, patay ang 2 Koreano dahil umano sa atake sa puso. Mga turista nakita raw na nakahandusay sa sahig ng sauna room ng resort ang mga Koreano. PJMP sa Maynila, pinalaya po ang 141 mga bilanggo para sa kanilang programa na Project Lino para nga na mapaluwag ang mga kulungan. 120 patay sa Lebanon, bunsod ng bakbakan sa pagitan ng militanteng grupong Hezbollah kontra Israeli forces. Magandang balita sa ating mga consumers. Meralco nagpahiwatig ng bawas singil sa kuryente ngayon pong December billing ng
dahil sa pag-ayos daw ng kanilang supply sa gitna ng pagbaba ng demand. Federation of Philippine Industries tutol sa panawagang paghiwalayin ng franchise area ng Meralco. At sa ating sports park, Creamline Cone Smashers nilaglag ang Cherry Tigo Crossovers sa semis sa PBL All-Filipino Conference. At isa pang semifinals matchup, Choco Mucho Flying Titans nag-reina sa Game 3 kontra sa Signal HD Spikers. Sa balitang entertainment, homecoming parade ni Michelle D. dinumog ng kanyang fans. Ang kanyang suot, isang Apo Wangod inspired gown ulit. Oras ngayon, ganap ng alas 9:40. Tayo po'y meron po lamang break mga kapatid. At sa ating pong pagbabalik, may report po naman daw na meron pa rin po pala na bumiyahe na bahagi ng Christmas convoy na umano'y nakalusot. Aba? Hindi nabuntutan ng China? Karuhin natin yan sa amin pong agad-agad na pagbabalik. Ang saya-saya ng umaga kapag kasama ang tambalang kwela. Ted Filon at DJ Chacha sa 92.3 True FM. Pinarangalan ng PINA bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Tayo sa totoo. Ang oras, 9:41. Ang Radyo 5 True FM time check na ito ay hatid sa inyo ng Sunsilk. Use Sunsilk Strong and Long with active infusion for long hair that grows 3 times stronger. May best ever fragrance pa. Have amazing. Girl, I got you together, there's nothing we can do. Have amazing God, have amazing ako. Have amazing, ooh, gandang, have amazing tayo. With Sunsilk Strong and Long, you get hair that's long and 3 times stronger due to protection from breakage versus non-conditioning shampoo with regular use. Try mo na para gandang have amazing tayo. Melyan ko po, Pilipinas. Bakit iba ang Rhea Generics? Ang Rhea Generics ay isang pangako na ang pangkaraniwang Pilipino ay magkaroon ng kakayahang bumili ng mga tunay na world-class na kalidad na gamot. Kapartner namin ang mga kilalang eksperto sa buong mundo. Kaya maaasahan mo na ang kalidad, husay at bisa ng Rhea Generics ay kapareho ng mga branded na gamot. Kanyan tumupad ng pangako. Ang Rhea Generics, ang galing ng mundo, dinala sa Pilipino. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. If symptoms persist, consult your doctor. Tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Ang oras, 9:42. Ang Radyo 5 True FM time check na ito ay hatid sa inyo ng Sunsilk. Use Sunsilk Strong and Long with active infusion for long hair that grows 3 times stronger. May best ever fragrance pa. Have amazing. Girl, I got you together, there's nothing we can do. Have amazing God, have amazing ako. Have amazing, ooh, gandang, have amazing tayo. With Sunsilk Strong and Long, you get hair that's long and 3 times stronger due to protection from breakage versus non-conditioning shampoo with regular use. Try mo na para gandang have amazing tayo. Sunsilk! Baby! Gusto ko ng hipon! Ay! Ano yan? Parang ang lutong naman. Ito, Chacha, sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavored snack. Satisfied ang hipon cravings ko. Every day, pwede akong magtempura. Easy to get in supermarket. Teka, Jack, for sharing yan, ha? Baby, nasolo ko na. Iba talaga ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent. Broadcasting from the Radyo 5 studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Ted Filon and DJ Chacha sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa... Aniyang usa ka testimonya kung unsa kanindot og epektibo ang Rovitmin. Ako si Gina Lumpayason, breadwinner og office staff sa akong gisunlang trabaho. Naiusahay, nagasakit akong ulo tungod sa high blood. Paglungog nako sa radyo kining Rovitmin, nagpalit dayon ko og nang tumarani. Nindot kaayo kay nakita gid nako ang epekto. Dili na nagataas akong blood pressure. Salamat kay sa Rovitmin. Rovitmin, ang pinakataas
taas og antioxidant level. Kung nakalusot, na Christmas convoy. bahagi doon sa convoy sa Lawak Island, 5 a.m. today. At kasi nung una, ang report nga po ay nagsiatrasan na, di ba? Nag-U-turn daw. Yes, oo. Sabi din kanina ho ng ating kausap po na spokesperson po ng Philippine Coast Guard on the West Philippine Sea. Kasi nga, ang sinasabi, kaya o nag-atrasan dahil may mga bumubuntot na hindi lang basta-basta barko. Chinese Navy ships. Sige, At may isa so- pang Chinese Coast Guard vessel. So mamaya alamin po natin kung totoo bang may isang nakalusot. Okay, samantala po, baka naman po hindi nakakalusot sa inyo po mga telebisyon ng magandang signal. Ay nako, mahirap yan. Kaya importante po, ito ho mga kapatid, ngayong mga panahong ito, naghahanap ba kayo ng pangregalo? Ito ang the best Sulit TV, powered by TV5. Saan ka pa, di ba? Uy, 789 pesos lang yan, baby! Talaga pong feel ang Paskong kapatid kasama ang Sulit TV powered by TV5. Enjoy ang malinaw at widescreen na panonood ng inyong mga paboritong TV5 shows tulad ng EAT. Positive kasama syempre pang ating mga idol, TVJ at Legit Dapper Cubs at Face-to-Face, Batang Quiapo at mga programa sa hapon na Pirata sa Paraiso, Nag-aapoy na damdamin at Spingo kung saan maaari ka manalo ng hanggang 100,000 piso araw-araw. At syempre, ang ating pong programa ni baby girl natin dito ay nandito rin po, Channel 1. Correct. 1PH po tayo. Sulit TV. Powered by Mamimigay nito ha. TV5. Araw-araw sa ating programa. Gusto ho ninyo? Paramdam kayo sa amin. Wala pa ho ba kayong box ng inyong mga television? Eto, mamimigay po natin to. Siyempre, pamasko mula sa ating mga kapatid sa Sulit TV. Magandang umaga po, Ed De La Torre, ang isa sa mga conveners po ng ating to coalition. Good morning, sir. Magandang umaga, Ted. I am still in El Nido waiting sa yung bumabalik na ating convoy na naharang dun sa Oo nga daw, pero yes sir, pero meron pong sinasabi na na nakalusot daw ho yung isa sa ating mga volunteer vessels papunta ng Lawak Island as of 5 a.m. today. Oh, yun nga maganda balita. Actually, we knew already last night, pero mahirap sabihin, baka pumelta yung Chinese at habulin pa eh. So we waited until they gave news na nakalanding na sila at nagbigay as of 5. Pero kasi kahapon siyempre, samaan loob at frustrated yung iba dahil kailangan bumalik yung main ship. Kaya, pero nung biglang dumating ang balita, galit sa kapitan, kasi veterano yung kapitan yun, dati na yung inaalkila para sa supply. So buo ang loob, marunong dumiskarte, nung sinabi lang, lusot kami, siyempre pray kami sana. Tapos this morning, good news talaga. At saka hindi biro yun, 1/3 ng aming mga donations nandun, no? Hindi lang kasama yung mga ino-offer yung special offer na TV, pero... Oo nga, no? Pero pwede po yung Signal TV satellite. Anyway, so Ed, ilang pong vessel ang nakalusot sa Lawak Island at ngayon po, while we speak, ay naandun na nga po nakapaghatid ng supplies? Isa ang nakalusot. Mga medium-sized cargo ship. Yung main one, which carried most of the volunteers, yung Captain Felix Oka, yun ang parang had to turn around. Although, may konting debate sila noon because yung Coast Guard sabi nila, bihasa kami dyan sa shadowing. Sabi nung kapitan, civilian boat ito at civilian captain ako. Hindi ko basta parang isusuog sa pangarap. Kasi biro mo nangyari, Ted, sa pagitan ng Coast Guard vessel at ng Captain Felix Oka, biglang sumabat sa gitna yung Chinese Coast Guard. Kaya para bagang cutting kung sa traffic ba, sa pagitan dalawang kotse, may pupunta sa gitna. Kaya sabi niya, ito muna, kailangan kong isaalang kasi pagkapitan ka, ang first priority, sabi nga sa akin nung ako'y nasa TESDA, sabi ng Marina, ang first priority sa naval, safety ng tao, safety ng cargo, safety ng ship. Pangatlo lang yung ship sa kanyang tao muna. Okay, sige. So, totoo ho pala, na mabuting kasi inyo nang galing, na ang Coast Guard, porsigido rin dumiretso.
hindi lang Coast Guard, siyempre pati mga volunteers namin. Alam mo naman, ang mga bata, yung iba nga nag-iisip, sige, kung water cannon tayo, di may experience. Pero yun na nga, ang punto pagka sa sea ka na, alam mo naman yan, parang aeroplano rin yan. Pag nakalipad ang aeroplano at nakasail ang barko, absolute decision maker dyan ang kapitan. Siya ang boss dyan. In this case, kaya we said, we defer, we respect. Opo. Tama naman, So, dito ho, ang kapitan na nasunod, kaya siya ay nag-U-turn nga daw, sabi po ng Coast Guard rin kanina sa aming interview. Ilan po kayo doon actual na vessel sa convoy, excluding the Coast Guard? Ang original tumulak mula sa San Fernando Port, so dalawang malaki yan. Itong Captain Felix Oca, tapos yung Chawi, yung cargo ship, no? Lamang ibang speed nun, iba rin ang speed ng Captain Oca. Tapos, officially, 40 ang lahat ng fishing boats na sasali, pero 30 lang ang nanggaling sa San Fernando Port kasi yung 10 naghihintay kasama ng dalawang Coast Guard vessels malapit-lapit na sa Ayungin doon sa kasi yung original ruta namin Ayungin muna tapos Lawak pero nagbombahan doon sa resupply mission mahabang diskusyon pero in the end ang naging compromise kasi nung una sabi na huwag na lang Ayungin magulo yun sabi namin sige pabalik na lang so Lawak muna dahil hindi pa mainit yun pabalik sa Ayungin pabalik sa Ayun pala, pati patungong Lawak ay pinag-iinitan. Ngayon, alam mo, first time sa karanasan, sabi ng iba, first time na hindi Chinese Coast Guard ang sumabat. Chinese naval warships, dalawa. Sabi ko, ano ba? Civilian pa tayo pang escalate pa hanggang Navy. Kasi normally, Coast Guard to Coast Guard, di ba? Militia to Fisher Folk. Nakita niyo ba ito, Ed, mismo, yung Chinese Navy vessel? Wala naman ako kasi pinagbawal ng Coast Guard ang magsakay ng children and elderly. Ako'y kasama sa elderly. Naiwan kayo. Pero close kami, close. May satellite phone naman kaya close coordination. Okay, pero ano po ang sabi ng inyong mga bata-batang miyembro? Nakita nila mismo yung Chinese Navy vessel? Saka sa kato, gigil na gigil yung pag-landing mamaya sa ang katutak na pictures at video ang i-upload niyan. Pero nakakatuwa, lang timing, ewan ko talaga itong Chinese, hindi marunong mag-timing Kung kailan pa nila sinado, at that time na si Father Robert Reyes at si Father Camacho nang dahil nagtaytay, nagbimisa on deck kasama ng mga volunteers. Kaya sabi ko, siguro lalo tumaimtim ang panalangin ng mga bata dahil nakikita na nila sa not too far away, hindi naman not too distant, hindi naman dikit na dikit sa malapit. Okay, sige po. Nakita na nila yung nakaikot na sa kanila yung vessel. Okay, sige po. So dito po sa 30 na nanggaling dyan sa inyong port where you are now, lahat po ito ay nakabalik na ho ng ligtas except doon sa isang nakalusot ngayon doon sa Lawak. Hindi. Itong mga ito, dahil mas mabagal sa nahuhuli, iniintay nila yung pagbalik ng Captain Felix Oca para convoy pa rin pauwi dito sa San Fernando Port. Okay. So, magkakaroon pa rin as usual, picture pabalik. Pero tanggap na ng lahat na sorry na lang, we did not get 100% of our goals. Pero ang nasabi naman natin, naka-successful ng civilian convoy at napamukha natin sa mundo. Sana naman itong mga Chinese, simple na lamang ang plano namin, guguluhin pa nyo. So, overreaction naman. Overreaction talaga. Opo, sige po. So, itong nasa Lawak ngayon, ano ang balita nyo? Pabalik na ba ito ng panan ng El Nido? Hindi pa po kasi nag-unload kasi pagdating sa Lawak, they have to wait for a while dahil mababa yung tide. Ngayon may pinadalang pictures. Ay, walang cameraman do kasama. So, puro galing lang sa cellphone. Nakita ko na, nag-unload, dinala na, tinanggap na ng mga tao. Kasi bawal kumuha ng picture ng military structure. So hanggang beach lang at saka hanggang sa pinag-unload ng mga boxes. Opo. Nakuha na namin ng pictures. Ito nga po ngayon sa aming pong television, pinapalabas na, no? Ito ba yung may mga floater na kulay orange? May gano'n. Yun na nga. Yes. Kasi nga, yun. Mabuti, nakuha na niyo. Ito ho yung sa Lawak Island nga, nagbababa na ho ng mga supplies. At ito ho yung tanging nakalusot doon sa ating civilian convoy, no?
Kasi malaking bagay yun. Kasi siyempre, nung to turn back, medyo halo-halong depression, galit, init, and all that. Nung nakalusot, ay sabi ko, tama-tamang, alam mo naman, mga Pinoy, may nakalusot. At malaking bagay. Hindi simple. Kasi sabi na, wala man lang naibigay tayo sa frontliner na diretsong regalo. At least yung sa lawak, meron silang diretsong galing sa atin ito. Opo, diretso mismo. Ang atin lang panalangin na pabalik nila, hindi sila ibuli. Yun nga lang. Kaya nga, hindi natin maiwasan at dapat lang sabihin na may nangyari. Ngayon, kung pag-iinitan sila dahil doon, nakausap naman yung kapitan, sabi nga, typical, dati ko naman gawin na ito, bahala na lang ako. Sabi niya, medyo tapag-tapag kasi may karanasan. Yung sa captain ko, sabi, first time experience ko ito, I should play by the rules, ano? Okay, sige po. Salamat na marami, Ka-Ed. Mabuhay po inyong hanay. Salamat na marami. Salamat, Ed. Maraming salamat. Thank you, si Ka-Ed De La Torre po, no? Ang isa sa mga convener ng ating to coalition. Good morning, Kuya Al Mendoza. Hindi pala tayo pwede sumama dyan, Kuya Al. Bawal ang senior. Oo, ang mga binanggit yan last time. nakatatanda daw. Baka naman Pagka pala sumama tayong dalawa ako lang matutuloy at makikita ko kami sa ano. mga tulad ni Ka-Ed na mga paga 70 na si Kuya Al. Siguro, mga edad mo, pwede pa. Oo, mga ganito kong edad, mga... Ilan taon mo ba? 55? Bueno, Santa Claus tayo, pero bago yan bibigyan ako.
Sige. Okay. Anong oras ang Santa Clock kaninang alas 6? First Santa Clock. 38. Sigurado mo di ay naminaw mo day? Ang alam ko lang po is yung 7 kasi nagano pa po ako. Nagsaing. Nagsaing. Kaya nga yung hita na po yung natulat ko. Sige, okay. Yung lang po, 7:20. Barangay RT 99.5. Mga kabarangay, mga kapuso nga doon ay affordable. Halihog sa mag-channel rescan gamit ang scan button sa inyong remote control para mag-update sa inyong kapuso channel lineup. Daghang salamat. Pinakabagong search. Sunrocks Multi-Clean and Bleach Multi-Surface Cleaner. Buong bahay ang malinis. Hi, this is Max Collins. May problema ka ba? I-talk na Papa na. Good morning, this is Alex. How can I help you? Good morning, this is Tina. How can I help you? O diba, todo ang confidence pag nag-Colgate Fresh Confidence. With breakthrough cooling technology and cooling crystals for 12 times freshness. That's 12 times lasting cooling sensation versus regular toothpaste with regular use. Good evening, this is Tina. How can I help you? 9 pesos lang per sachet based on SRP. Bili na, itodo ang fresh confidence with Colgate. Good morning, this is Alex. How can I help you? Good morning, this is Tina. How can I help you? Order todo ang confidence with Colgate Fresh Confidence with breakthrough cooling technology and cooling crystals for 12 times freshness. That's 12 times lasting. Good morning sa inyo. Good morning, comrade. Comrade, ano meron? Comrade. Yung ating mga comrade sa Karagatan, sabi nga ni former comrade Ed. Former father. Nag-host ako dati ng isang event. Totoo yun. Tulit ko siya natawag ng father. Totoo naman. Pero comrade, may narinig ko kanina hirit sa ng isang komentarista. Sabi niya, sino to? Huwag daw dapat fight fire with fire. So, tinawag yung mga bombero nga yung mga Chinese Coast Guard. Pero pag mga gantong sitwasyon daw, dapat pumapalag tayo. Kung di natin sila kayang tapatan pagdating sa tubig. Krisis sa karagatan, tawagan ang malabanan. Kasimbabi ko sa lahat ng anak. Chocolate ngayon. Happy chocolate. Bakit ang natungkol? Kasi dyan tayo kumukuha ng ating mga isda na sinusugba natin. Totoo yun. Okay na, comrade. Tumataan muna sa China yun. Bago ibenta sa atin. Hirap ng ang mga isda. Wala ang pinipiling pagkain yun. Ay, comrade. Meron. Kung saan sila tataba, Bonse. Masarap yun.
talagang isang baller. Bangon naman. Mag-Juarez, palitan-ulit tayo lang ng mama mo. May pwede akong applyan ng isang title na yan. Bangon na, pero kailangan natin ng pagkakaisa at kapayapaan. Totoo yun. Yun is the key. Alam ko lang, bangon na ako, kanya. Wala na, nagmaklas-maklas na yung baka kala ni Okanya rin nasa bagay pa siya. Bukas po ha, meron tayong think about sa mga grupo. Ako ko saan ulit? Ay, ako. Itong makasaysayan na jeepney reunion organization. Ay, nako. Makakapuluhan bukas. At saka magandang katanungan natin, Jeff. May katanungan ako, Conrad. Bakit dati, hindi kagaya nung ako estudyante pa, pag sinabi yung jeepney strike, mag-aabang ka talaga na may gulong mangyayari dyan sa Welcome Rotonda. May hilahan ng mga pasahero, hilahan ng driver, at sunugan ng gulong sa gitna ng mga lansangan. Alam mo yung, meron pa mga Eli, si Eli. Cruz Ramirez, ang inyong mister. Ay, ito naman, ano na kalalaman? Iyan yung Spike, si Spike. Ano yung Spike na ginagamit? Ganun? Yes, ang jeepney strike. Kung may bumasada ka, hindi ka sumama. Ayun. Hindi ka nakilisa. Sumalangit ako si Eli Pamintuan. Oo, yun ang tumakbo yun bilang presidente. At alam mo, yun ang unang nag-call out eh. Doon sa isang nanalong tumakbo. Ganun? Siya yung unang nag-call out. Okay, kapat siya. Walang pumansin. Kapat siya ni Eddie Hill. Lagi naman tumatakbo. May pagkakataon. Oo. In fact, ang ganda ng kanyang dati may isang... Nakilala sa Eddie Hill, no? Kailan kayo may... Anong meron sa buhok? Anong meron sa buhok? Namayapanin mga yun. Namayapanin sila pero buo pa rin yung pelukan nila sigurado. Anyway, ayun po siya natin dito. Bakit nga no? Bakit ngayon wala nang mga ganon? Hindi naman pa pwede yun. Kasi ang kanila pilitan yung ayaw sumama. Ibig sabihin, yung pagpapakita ng kanilang pagpupulong. Hindi kasi yung pagkakaisa. Hindi lang yun. May takot. Ngayon, ang sukatan na lang wala nang epekto. Dati talaga pinaghahandaan yan, pati ng pulisya. Di ba? Pagkalala ko nun, ako'y pumapasok sa Letran. Nakasakay ako ng military truck. Kasi walang dumadaan eh. So pag pinicture ako, din alam, walang social media nun. Kundi para kami na-rape. So, abangan nyo bukas yung ating think about it. Dahil tamang-tama din po naman yan kasi tomorrow is 12, may paparating din po na welga. Talagay ko ngayon ang mga welgang mangyayari, baka mas matindi ito. Kasi ang pinag-usapan natin dito, for Metro Manila alone, we're talking about 30,000 na jeepney operator and drivers na mawawalan po ng hanap buhay come December 31. Yung D-Express, mga nasa 7,000. Okay, so ito po ay bantayan natin issue dahil ang tanong lang dito may kasihan pa. Ito pong pagtutong ngayon ng ilang pong mga nasa transportation sector. Bukas yun din po maintindihan kung ano ang sinasabi, basihan. At kung paano po susuong sa malaking sakit ng ulo ng gobyerno kung sila po tutuloy dito sa kanilang balak na ito. Okay, baby girl. Sige, so, ano meron ngayon, Idol Lord? Si Pepe Smith, tinatay ko pumasok eh. Hindi ko pinakantay yun. Ito niya, di ba? Mali na yan eh, hindi na
kailangan mo 12. Oo. Ang napili niya na trabaho ay walang age at walang height requirement. At dahil po nito ang call center dahil hindi ito kailangan ng kahit anong diploma, kahit grade school diploma, hindi kailangan. Kindergarten diploma, ang meron pa, hindi kailangan. NBI clearance, biodata, etc. Ala lang kailangan. At hindi rin ito kailangan ng marunong kang bumasa. At kailangan lang marunong kang bumasa ng kilos ng katawan. Pero gaya ng lahat ng trabaho, kailangan mo na niyang dumaan sa isang orientation. Anong ibig natin sabihin? Ganun rin. Anong ginagawa natin dito sa may plaza? Naghahanap ng pera. Ganito ang gagawin natin. Nakikita mo yung babae na pipicture mag-isa sa gilid? Oo. Tatanggal ko siya sa kumari. Hindi ko sila dyan. Manood ka. Ano yung ginawa ni Edgar sa bag ng babae? Kinuha niya ang wallet. Ninakaw niya. Yan si Betty Vidaporta. Nagboboses bata. Yan ha. Mga kapatid, yan ang orientation ni Yan sa kanyang trabaho bilang manduruko. Yan ang maraming ngayong kapaskuhan, di ba, Jack? Mga kamay at mga mata na inaantay ka lang malingat habang karga-karga mo ang mga kahon-kahon na regalo para sa Chacha ngayon. Bago nila sungkitin ang iyong wallet sa paraang hindi mo mapapansin. Ang iyong Christmas bonus, malulusaw lamang sa hangin. Pero hindi lamang yan tungkol sa batang manduruko. Dahil batang ulila ang bida sa ating heartwarming na kwentuhan, yan ang batang mapapasok sa mundo ng krimen sa lansangan. At yan ang batang ginawa ito dahil may gustong tulungan. Yan ang batang may matutuklasan. At mga kapatid, yan po ang dapat ninyong abangan. Sa pagbabalik po ay magsisimula na ang programang Sana Lord at ang dulang pinamagatang. Yan, si Yan. Natagpuan mo na ba ang totoo sa'yo? 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Hindi lahat ng pag-ibig blessed. Tunay na nagmamahal sa'yo. At handa akong tanggapin ang titulong World's Biggest Fool. Yung iba, meet and greet lang. Basta palagi mo lang tinatandaan. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit na alam ko na hindi mabang.
Konti lang naman. 10:18. Oras namin. Good morning! Ikaw nga yung bata babae sa palengke. Sigurado akong kinuha mong wallet ko. Talingin mo! Nasaan ang binakaw mo, ha? Nasaan ang wallet ko? Hindi mo sa akin, may importante piso sa loob nun. Nasaan na? Ako, ano ba naman? Ay, Donald! Sino yung Rosario? Anong ginagawa mo? Ha? Bitiwan mo yung siyan yan! Bitiwan mo ang anak ko! Anak ko? Anak ko ba ito? Oo! Oo, Donald! Oh, Diyos ko! Akala ko hindi na ulit magkikita ang magkamang ito. Paano mo kami nahanap? Paano mo kami nakita? At bakit mo hawak ng ganyan ang anak ko? Ang anak kita. Hindi ko alam. Ang bata raw na pariwara, ang magulang ay wala. Alam natin na hindi ito totoo. At madalas din na ang mga batang labis-labis naman ang kalinga, atensyon mula sa magulang, ay lumalaking loko-loko, lupalapa. Laki sa layaw, Jeff Brooks. Pero hindi ganap na ulila ang bida nating bata. Si Yan Yan ay pinalaki ng lola. Pero ang ganap na katotohanan tungkol sa kanyang nanay at tatay ay hindi buong pinaalam sa kanya. Kung saan ang padahilan, yan ay hindi rin niya alam. Pero hindi na kailangan din ang pag-uumapaw ng pagmamahal ni Lola kay Yan Yan ay higit pa sa pwersa ng 100 mga nanay at tatay. Pero sa napakamurang edad ay merong mauunawaan si Yan Yan tungkol sa mga leksyon ng buhay. Tungkol sa kawalan ng hustisya sa ating lipunan at kung bakit paminsan-minsan ay kailangan ang kamay ay kailangan mapunta sa bulsa ng may bulsa. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Yan Yan at kung paano hindi lahat ng ulila ay naghahanap ng magulang. Minsan, may mga magulang na nahahanap ang nawawala. Yan po ang ating sisimulan sa ating tula dito po sa Sana Lord mga kapatid ngayong Lunes. Ito po ang Yan, si Yan Yan. Ang ganda talaga nitong damit na nabili ko para kay Yan Yan. Pula at malambot ang tela. Bagay na bagay ito
Sa susunod po, Lola, ibali na po wala akong bagong damit. Basta may nakatabi tayong pera, pambili ng gamot o pagkain. Ha? Ha, Lola? Tanging ang maglola ang magkasama sa buhay. Maagang namatay ang ina at tipid na tipid naman ang sinasabi ng lola niya tungkol sa tatay. Kaya naman ganun na lang ang pag-aalalaan niya yan nang magkasakit ang matanda. At doon niya naunawaan wala pala silang natipon na pera para maipagamot ito. Kung paano kakapit sa patalim ang batang bida natin mga kapatid, yan po ang ating susundan sa susunod na isang oras at kailangan. Dito ba sa kauna-unahang radio drama program, dito po sa 93 True FM. Ito po ang Sana Lord. Ako po ang nandito, ako po si Lord Rivera. At kayo po ay malugod namin. Inaanyayahan na sumamak na kinig hanggang alas 12 po ng tanghali. Dahil kung kayo ay aming kwentuhan sa pamamagitan ng mga mainit ilang pangradyo na tiyak na magugustuhan ko dito. Mga walang pangradyo mga kapatid na binibigyan buhay ko ng mga makuhusay na voice actors. Mga voice actors ko na sa harap ng mikropono ay nagtitipak ang tayo. Dahil Miss Wendy kanina, hindi ako boses Wendy rin. Kaya mag-boses paslit. Para naman sa susunod na segundo, kayang mag-boses. Wala kang nawalan ng kuryente. Meron din boses ng barkong lumilito at barkong nagmamalabis. Pwede na kahit may boses lang yun ng pangtubig. Alright mga kapatid, kapit lang po. Ako po ang nalingkod ako po si Lord Rivera. Mamak na tagapagbali lamang sa tunay na vida sa nasabing programa. At yan po ay ang ating mga radio plays. Sa pagpapatuloy ko ng ating kwento sa oras ko na 10:46. Oo nga pala, pag kayo po ay pumunta sa aming Facebook page, mapapanood niyo po kung paano po pinukuha ng mga artistang pang-process ang mga kwento natin. Hanapin lamang po sa Facebook ang 92.3 True FM. Hanapin po ang broadcast po doon ng Sana Lord. Alright? Ako po yung Lord Rivera po mga kapatid. At sa pagpapatuloy ko ng ating kwento, si Lola Rosaria ang natatanging magulang na nagpalaki kay Yanya. Sa murang edad, ay maaga niyang naunawaan na ang pamilya niya ay hindi kagaya ng sa ibang bata. Maaga namatay ang kanyang nanay. At kung ano ang nangyari sa kanyang ama, sa ilang ulit na nangulit, ang paslit na siya niyan, tungkol dito, kung nasa ito, kung bakit hindi niya ito kasama, kung ano nangyari, walang ibang maisagot sa kanya ang kanyang Lola Rosaria. Inisip na lang daw niya yan, baka may mabigat na dahilan ang kanyang lola at ayaw pag-usapan. Ang lolang ito ay binuhay siya sa pamamagitan ng paglalaba. Pagtanggap ng labada, kahit matanda na, tumatanggap ito ng malalabahan mula sa mga kakilala. Kung isa naman, nag-aangkat ng mga
o sa lugar nila. Sa maliit na parong-parong na sila. Kahit na, doon sila nakatira, pero masaya naman ang maglola. At dahil ang lola ang nag-alaga at nagpapalaki sa kanya, mahal na mahal ito niya. Mas importante ito kaysa pag-aaral o sa mga bagong damit. Kaya gano'n na lang ang pag-alala ng magkasakit ng madalas ang kanyang Lola Rosario. Nilalagat sa gabi at hindi nawawala ang ubo. Gustuin mo niya na ipatingin sa doktor o ibili ng gamot. Ay kapos nga yung kita nila kahit sa pagkain at pag-aaral pa lamang niya. Kung gusto niyang maipagamot ang matanda, kailangan niya magtrabaho at kumita ng pera sa anumang paraan. Yan ang naisip niya sa kanyang napakamurang edad. Yan ang ipagpapatuloy ko natin mga kapatid. Sa ating kwento ngayon na pinamagatan, yan si Yana. Hinahanap ka ni Ma'am kanina sa klase. Tapos may mga assignment tayo. Kailan ka ulit papasok? Hindi ko alam. Naghahanap ako ng trabaho kasi may sakit pa rin si Lola. Naglabang nga siya kahapon kahit may lagnat pa siya. Ayaw naman patulong sa akin. Wala. Kailan kaya gagaling ni Lola Rosaria? Matagal na siyang may sakit. Paano siya gagaling? Eh di naman siya nakakainom ng gamot. Sabi sa akin sa tindahan, malapit sa school, pwede magpa-check up si Lola dun sa barangay. Pero, lagi naman walang doktor dun. Oo nga. Kailangan siya mapadoktor nilay. Kasi wala naman kaming pera. Tapos, ang hirap-hirap maghanap ng trabaho. Alam mo, sabi dun sa isang kainan sa bayan, kailangan nila ng tagahugas ng plato. Oo, naghugas ako, pero hindi naman ako binayaran eh. Sabi, hindi raw ako marunong. Pero nahugasan ko naman na lahat ng plato tsaka yung kaldero nila. Bakit gano'n? Niloko ka lang yata nun eh. Kaya nga. Ang mga matatanda, nanloloko rin pala. Yun din sa isang panaderia na tinulungan ko, sabi, kailangan nila lang maglalako ng tinapay. Naglako ako pero hindi rin ako binayaran. Kasi raw, di ko naman napaubos pero konti lang naman ang natira sa binalako sa akin. Ang sama! Marami talaga matatanda nanloloko. Kung kailangan mo ng trabaho, gusto mo, magtanong tayo kay na Pao-Pao. Kaibigan niya ni Kuya Marlon. Tagalooban siya. May trabaho siya. Saka yung mga kaibigan niya. Anong trabaho daw? Hindi ko alam eh.